welcome to my channel. And right now, I just wanted to share with you a recent milestone of my kids. And that is the opening of their first savings account, bank account. Yay! So, my kids have now their own bank accounts. Question is, how did we make it? Yeah, because I receive a lot of message from friends and colleagues, and they're asking me how did we do it. And then some of them, I told them to go to the bank's website na lang and then follow the instructions. But they are really persistent talaga to know how did we make it. So sabi nga nila, experience is different than how you read it online or how you read it somewhere, diba? So they're really interested to know how did we come up or how did we end up with opening a savings account with our kids. So first and foremost, we're actually trying to teach our kids the importance of saving. So as early as 1 year old, we started sa eldest ko, tinuruan na namin siya mag-save. So it's through his piggy bank. So we will give him coins and then he will put it in the piggy bank na rin. So yun yung start nung pagsasave niya. And even sa second child ko, ganun din yung naging system namin. Every time na we have a coin, we will give it to her and then she knows na ay, it's a coin. I'll put it in my piggy bank. Although they don't have any idea talaga what is a coin. So, ano yun, na pera yun or what, but we're just teaching them baby steps ba? Kasi hindi naman nila may intindihan pa agad eh. Yung ano ba yung ginagawa nila, pera ba, kung bakit pera ba yun or anong importance ng money, diba? But it's really, for me lang it's important then we teach our kids financial literacy as early as now. So, while they're young. Kasi, ganun din yung ginawa ng parents namin, sa akin, parents ko, they also opened me a savings account when I was a little child. Yun. So, yun nga. Pati pala yung mga money na bigay ng mga ninong, ninang, and yung mga pa-birthday, of course, as much as possible, sinasama namin din yun sa piggy bank nila. Pero, there are circumstances talaga na kapag kinailangan namin mag-asawa ng money, so sasabihin namin, anak, pahiram muna ng money, diba? We are guilty parents then, so ano naman yun, normal naman yun. But we are glad to say na halos lahat naman ng mga perang binigay para sa mga anak namin ay doon namin inilagay sa piggy bank nila. And eventually ngayon, nasa savings account na nila. So, thank you very much din sa mga nagbibigay sa anak namin, mga pamasko pa birthday na yan. So, nakatulong po yung mga money na bigay ninyo para mapuno agad yung kanilang savings or piggy bank. Anyway, so we started there and nung napuno na yung piggy bank nila, I decided na maybe it's time. It's time to open it and apply them a savings account, no? So I went to the bank. This is through BDO, no? BDO Junior Savers. So, bakit BDO Junior Savers ang napili ko? Eh, meron namang ibang bangko din. Like, kung di ako nagkakamali, alam ko meron PS Bank or China Bank yata. Pero bakit BDO? Nag-open din yung parents ko ng bank account for me and my sister before. And it's through BDO then. So, I just wanted to share, same experience lang with my kids. Parang, medyo sentimental sa akin na pagpareho. Di ko alam maybe because, yun, no, nag-BDO din ako before and I wanted to share yung experience sa kanila. So that, when they grow up, we could, masasabi ko na we shared the same experience at a different timeline. Gets nyo ba, guys? So, hindi man kami sabay na nagkaroon ng Junior Savers account, but we share the same experience na, hey, inopenan ako ng mom ko ng BDO Junior Savers. And ganun din ako, masashare ko, you know what, it's my parents' idea also. Diba? They also opened me a Junior Savers account when I was
your age, diba? So, nakakatuwa lang. So, yun yung reason. Kaya, naano ko na sa BDO Junior Savers. Kasi, yun din lang yung alam ko na bank na nag-offer ng savings account also for the kids. After I opened the piggy bank, so I counted the money na organize ko na, napagsama-sama ko na yung mga barya. So I went straight to the branch. I know kasi even before na kailangan talaga nagdadala ng birth certificate ng bata. So everywhere yan kahit sa passport applications, basta yung mga nagre-require ng valid IDs. So, automatic yung pagbata, kailangan PSA. Pero ang mali ko kasi, ang nadala ko is photocopy. Which is, take note, hindi sila nagtatanggap ng photocopy. They want the original PSA copy of their birth certificate. So, again, hindi ako nakapag-open, unfortunately, at the first attempt of my visit. Then, kaso kasi, medyo na rin ako na dala ko kasi yung money. So, sabi ko dun sa teller, Miss, paano ba to? Dala ko na kasi yung pera. Ang bigat. So, ang advice sa akin doon sa bank is, deposit ko na lang daw sa savings account ko. Kasi, I also have a savings account sa BDO. Pero sabi ko, ayoko naman. Pero sabi sa akin, you can transfer it sa account nila. Sabi ko, paano ko matatransfer sa account nila? Hindi nga ako nakapag-apply. So, that's when I discovered that you can apply through online. So, yun na. Pag-uwi ko ng bahay, I searched it through the web and then binasa ko na yung instructions how to open Junior Savers account via online. So, first, they ask yata kung meron kang BDO account. So, fortunately, meron naman akong BDO account sa kanila and meron din akong online banking account. So, which means I have to log in my credentials sa BDO online banking ko. And then, throughout the application, hiningi lang yung name ko, full name ng parent or guardian. And then, my valid ID. Parang nag-scan lang ako ng ID doon. And then, that's it. Tapos, I have to wait for 1 to 2 days before it reflects to my online banking. So, I apply one first. Tinry ko muna sa panganay ko. Then, take note hindi kinuha yung pangalan ng bata. It's the name of the guardian or the parent. So, after a couple of days, nag-reflect na yung BDO account, junior account na in-apply ko online. So, okay. I reapply another one again. And then, it happens na tumawag si BDO customer service sa akin to make sure if I really intend to create 2 different Junior Savers account. So, I just assured them na yes, it's really 2 different accounts because I have 2 kids. So, yun na. So, sabi na, okay, we will approve this na, ganyan-ganyan. And then, I mentioned to the representative na kausap ko via phone na, Miss, kasi hindi nga nakapangalan sa anak ko yung first account na in-apply ko, diba? Na na-approve naman. And sabi ko, Miss, is it possible ba na papalitan ko yung junior account na under my son's name? So, sabi niya, yes ma'am, you just have to go to the branch. Okay, so I have to go to the branch pa din. And then, sabi ko, sige, I'll go to the branch na lang. But then, before I went back to the branch, I waited for the second junior account na in-apply ko to reflect dun sa online account, online banking ko. So, same then, a couple of days, it's available na sa online banking ko. That's when I went back to the bank. And then, this time, para to make sure lang, I brought with me the original PSA copy na of the birth certificate and a valid ID ng bata. School valid ID. Kung nagsuschool na yung anak mo. But if hindi pa naman, no need naman. Just the PSA lang. So, just to make sure lang, kasi baka hanapin dahil nagsuschool na yung mga bata. Because I have 6 and 4. They're both schooling. And, yun nga, pagdating ko doon, same process din. So, sabi sa akin, Mommy, for approval pa to. Sabi ko, paano for approval? Approve na nga. Nasa ko na. Online banking ko na. So, sabi nila, yun po kasi yung process. So, they gave me same process pag nag-open ng savings account, diba? Personal savings account. They will give you a form.
You will fill it out, you will sign, and then they will take a photo of you. So if I were you, if you wanted to get your kids a junior savers account, I advise na gawin nyo na lang through the branch. Huwag na kayo mag-online kasi ganun lang din yung magiging process. And yung online, nakapangalan sa inyo. So if you wanted to change it to your kid's name, you have to go to the branch din and mag-fill out ka din ng forms, magsa-sign ka rin, magpa-picture ka din. So wala rin, ganun lang din. So mag-ano ka na lang, mag-branch ka na lang para isang lakaran na lang. And make sure na dala mo yung birth certificate and school IDs ng mga anak mo. So, okay, moving forward, I filled out the forms and then we waited, syempre, application new account. Medyo matagal talaga ang hintayan. But we're really thankful dun sa nag-assist sa amin. Hi, Miss Kim. Shout out. Thank you for being patient with me and my kids. And you're so kind talaga. Lagi mo kaming ina-assure na kahit marami kang ginagawa, you really assure na magagawa, matatapos yung namin, application. So anyway, after I fill out the forms, my kids, and nagpicture na rin yung kids, and then ako din. So, kasi as a guardian, kailangan ka rin picturean. So yun na, we waited, and then ang sabi sa akin, Ma'am, we will call you for the passbook. So sabi ko, bakit? I mean, pwede namang, di ba? Kasi sa iba nga, binibigay agad Pag sa business nga, di ba, kasama na yung cheque, tapos yung So sabi nila, kasi yun daw yung process. Okay, sige. Hindi naman ako basta diskusyon ng mahaba. Okay, sabi ko, okay, sige, just call me na lang po. And then, that's it. Waited a week, actually, sa callback nila kasi tumaon naman na holiday. May holiday na dumaan. Tinamaan ng holiday. Pero kung walang holiday, siguro mga 3 days lang. 3 days lang ang hihintayin mo para makuha yung passbook ng mga anak mo. And then, that's it. It's makukuha mo na. Meron, yun na, may junior savers account sila. And plus, meron silang ibibigay ng chocolates sa anak mo once you pick up their passbook. So, it's better na kasama mo yung mga anak mo pagka kinuha na yung passbook na pag-pick up. Well, this is based on my experience lang naman, no. I am not sure if the same din sa iba na nag-apply ng savings account for their kids. But, ito kasi, iba-iba yata kahit sa ibang branch, parang iba-iba yung nila, mga sistema nila per branch. Kahit iisang company lang sila. Merong branch na strict sa gantong policy, merong branch naman na sobrang luwag naman, na parang, ay talaga, tatanggapin mo kahit, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Again, it is my personal experience, so I am not sure kung ganun din sa iba. But I'm very thankful pa rin na hindi naman ako inabot ng sobrang tagal sa paghihintay sa sa mga anak ko na magawan sila ng bank account. And also, one thing, I also discovered na you don't need to wait or para mag-ipon ng katulad ng ginawa namin sa mga bata na nagpiggy bank na sila before you open them a savings account. You can actually open them their savings account as early as their baby, infant pa. And you can deposit for as low as 100 pesos. Yan ang isa sa mga na-discover ko through online nung nagbasa ako. So, ma-share ko lang din. You can deposit for as low as 100 pesos. And, yun, kami kasi, ang lang naman namin, the reason why we started teaching them to save via piggy bank is because we wanted to instill sa mga bata yung value ng saving. Of course, it's financial literacy din, diba? Maganda nga naman na habang bata pa sila, naiintindihan na nila yung halaga ng pag-iipon, halaga ng pagkakaroon ng paghawak ng pera para by the time that they grow up or they grow old, they do know or they do have financial independence, diba? So yun lang naman. And it's a good thing na may mga ganitong banks na nag-offer ng ganitong service sa mga bata, no? So yun nga. And then one thing na ito ma-share ko lang din, one thing is kapag naka 2,000 na yung ipon ng anak mo sa junior savers niya, magsa-start na siya earn ng interest. So I'm not sure kung how many percent, pero doon pag for a minimum of 2,000, doon siya magsa-start mag-interest. So maganda rin yun. And then when they reach, also na-mention din sa akin, when they reach 12 years old, you have to
close the account na. And you have to tawag dito, transfer it or to create a personal account for them na, for adult na, parang ganon. Kasi, ano na siya, hanggang 12 lang yung junior savers account. But it's a good, it's a good program by the BDO because if you wanted to teach your young ones the value of saving, this is a great avenue for them to start. So, yun lang. And then, matututo sila magbasa ng passbook. And also, as early as 7 years old, they can give ATM card na sa bata. So, in my case, sa anak ko, he's 6 pa eh. By the time he turns 7, I can get him a ATM na and then to teach him na how to withdraw. But of course, hindi namin i-withdraw kasi nga, tinuturuan namin sila mag-ipon. Pera nila yun. So, by the time na gusto nilang withdrawin yun, or kung gusto na nilang withdrawin talaga, habang bata pa sila, it's their money and their choice. So, yun lang. I hope you learned something from my video. And hopefully, if you're thinking of opening your kid a savings account, well, I recommend that you do it now na, mom and dads. It's for their own good then. So, that's it. And hopefully, your financial journey with your kids continue to grow. And may we all be successful, and may all of our kids be successful in their lives. Okay, so thank you, goodbye.